ingat mo sa bawat isa amin. Patuloy kong dinadalangin ang lumagan ko, Panginoon. Ikaw ang maitas namin sa Espiritu at buhay. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga music ministry. Patuloy na kayo ang malunan ng aming sa buhay niya. Banal ng Espiritu ang patuloy na kumilo sa buhay niya. Maging dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming pastor na nasa ibang bansa, Panginoon. Nila, Panginoon, patuloy na ingatan niyo po sila, gabayin niyo po sila, banal ng Espiritu ang patuloy na kasama nila sa lahat ng oras, Panginoon. Dinadalangin ko po ang bawat isa na wala pa po dito, Panginoon. Nawa, karating po sila na maayos sa inyong kahanan, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga dalangin sa umaga nito at hindi, Panginoon, kung ano ang mga dalangin ng bawat isa, Panginoon. Nawa, tulungan niyo po kami, ang kayo po ang mga sa buhay namin. Dinadalangin ko din po, Panginoon, sa inyo, ang mga ushers, Panginoon, ang Ministry, Panginoon, patuloy ikaw ang mga maging ang gagamitin mo, Panginoon, sa umaga nito. Nawa ka ng Espiritu ang makita sa buhay niya. Ang mga salita mo, Panginoon, ay magtawid sa kanyang Panginoon. At Panginoon, ito ay mapagnatin at ang pabuhay ng bawat sa aming Panginoon. Lord, sa iyo namin dinadalangin ng lahat ng ito. Maraming salamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po ba kayo? Okay lang po ba? Ayan. Ready na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Pero bago po yan, nais ko lang po sa inyong ibahagi. Ano po? Ang isang verse po sa Lamentations 3 verse 22 to 23. Sabi po dito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Naniniwala po ako na ang kabutihan ng Diyos ay napaka-evident sa bawat isa. Amen po ba? At sabi nga dyan, it is new every morning. Kaya ngayong umaga, tayo ay may panibagong sigla. Amen po ba? Amen. Di ba lang natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan? Are you ready to sing for the Lord?
Lord. Thank you for your endless blessings, O God, your endless love for us. Yes, Lord. Patuloy mo narapatapat, patuloy mo kaming pinupuspos, O Lord, ng inyong pagmamahal. And at this moment, we acknowledge, O God, your presence in this place. Yes, Lord.
umaga at hayaan mo po patuloy na maranasan at maramdaman ang bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, kayo po ang pumuna, hayaan mo po na ang bawat lalabas sa aking piling, ito'y mula ng sayo. Kayo, Panginoon, ang maparangalan sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So makakaupo na po tayo ng kami. Hallelujah. Praise God. Po ba sa sobrang pati salamin po ay naiwanan. Hallelujah. So ngayong umaga po ay ang ating po pag-aaralan ay ang buhay ni Joseph, the life of Joseph. Mamaya ko na po ibabahagi yung mga talata. Sa tatandaan ko po yung aking naging kaibigan nung po kami elementary. Siya po ay mahilig umakyat kasi po nung bata pa kami, bago kami makarating dun sa aming bahay ay parang ang layo, dumadaan pa po kami sa 2 ilog. So malayo nga, kaya pagka po may mga puno ng bayabas, wala kaming ginawa kundi akyatin. So ang aking po kaibigan ito ay nahulog at dahil sa kanyang pagkahulog na fracture yung kanyang So, nung po panahon yun medyo hinila, inuna, nag-okay naman po. Pero alam niyo po ba, after 6 months po, sumakit po muli yung kanyang parang bali ang tawag doon. At ito po ay ino-operahan. At nakita po ng doktor na meron pong hindi naka-align dun sa bukong yun. So alam niyo po, i-open ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga. So alam niyo po ba, kapag ang Diyos ay may nakita sa atin na hindi naka-align, gustong gamitin ng ating Panginoon. Gustong ayusin ng ating Panginoon. So ngayong umaga po ay huli po sa buhay ni Joseph. Sabi nga po, si Joseph po ay napaka-mabuting tao. At si Joseph po ay pang-11. Meron po siyang kapatid sa kanyang ama. Kapatid sa ama, ibig sabihin. So, si Joseph po, anak po ito ni Rachel. Hindi si Rachel na dati na hindi siya dito. So si Rachel po ay may 2 anak, si Benjamin at saka si Joseph. Alam niyo po mga kapatid, kung meron lang tayo, sabi nga hindi na tayo perfect ang family, katulad ni Joseph. Pero alam niyo, ang kabutihan ng Panginoon, hindi yung perfecto yung pamilya natin, pero yung ngayong umaga narito ka at nagpapagulit ka sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya po ngayong umaga, ang pamagat ng ating pag-aaral, ito po ay pinamagatang kong. Okay po? God is good. Sabayin niyo nga po ako. God is good. God is faithful. God is faithful. Trust in Him. Ayan, tanda. Yun po yan mamaya. Pauulit-ulitin natin. Okay po. So sa buhay po ni Joseph, una po, sabi nga po, meron pong apat na lugar kung saan si Joseph, yung karakter niya ay na-test. Okay, yung number 1 po, isang lugar ay the pit. Ito po yung balon. Ano po ba yung balon? Imagine niyo yung balon na iyon. Sabi nga po, yung balon iyon ay medyo madilim. At siguro, itong balon ito ay katulad ng imburnal. Sabi ng iba, sabi ng mga bata, yak-iw. So, madumi, mabaho. At dito po sa lugar na ito, yet yung verse po, samahan niyo po ako magbasa, pati po aking salamin ay naiwan ko. Sige po, basa. This is the account of Jacob's family. Joseph, the young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an orderly for him. Joseph had a dream, and when he told his brothers, they hated him all the more. Ayan, so dun po sa nabasa natin, kung titignan po natin, ilang taon po si Joseph? Nung tayo na yun, natay. 17. Sino ba dito? Mga 17 years old. Wow!
dahilan sa kanila. Kung titignan po natin, sa kabataan ni Joseph, na-traumatize na agad siya. Kasi nagalit sa kanya yung kanyang mga kapatid, kaya siya ay inihulog doon sa balon. Grabe, ano po? Isang balon na madilim, isang balon na kung titignan mo ay babaho, siguro kung ikaw naandoon, panay ang ngal-ngal mo. Labas naman dito! Diba? Pero alam niyo po si Joseph that time, nung panahong iyon na nandun siya sa balon, wala siyang inisip kundi ang kanyang mga kapatid. Kapatid din ng umaga, anong balon na meron ka? Balon ng kahirapan? Balon ng problema? Nakabilib ka ba doon? Ano meron kang balon ngayong umaga, kapatid? Sa buhay natin. Minsan parang sinisisi mo ang sarili mo. Kasi kasalanan mo ito, kung hindi gawa mo, hindi magkakaganon. May mga sinabi po tayo ganyan. May mga pagkakataon na mapapatanong ka, Lord, ba't ako? Ba't ako? Ako may naglilipot sa'yo, ako may nagsisimba. Pero bakit nangyari sa akin ito? Alam niyo po si Joseph, sa buhay ni Joseph, that time, nakakatuwa po kasi hindi siya nagreklamo. Hindi nagreklamo si Joseph, kundi nung time na iyon, si Joseph po ay, may iwa ni Joseph, siya po ay nananalain sa Panginoon. Naandoy po na ng hamulot at yung kapatahanan po, yung reality po ngayon sa kapanahon na ngayon, minsan maaaring i-debate ang nag-video mo. Diba? Maraming problema, marami dito sa mundong ito, sabi nga, ang daming hamon sa buhay natin. Pero bilang ikaw, ay kilala mo si Lord, sabi nga po, wala kang gagawin kundi lumapit sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon. Ganyan po yung ginawa ni Joseph. Amen. Ang pangalawa po, ang sabi po dito sa pangalawa, so naandun po sa balon si Joseph, bigla po napapunta doon sa private room. Okay. So isa po yun doon sa lugar na pinalagyan ni Joseph. Yes? Basahin po natin ulit. Now Joseph came down to Egypt, Potiphar, an Egyptian who was one of the the captain of the guard, looking into the as they were reading him. The word was to Joseph, so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian. Grabe, ang bait ng Lord, nasa balon, pero biglang dinala ng Lord doon sa private. Saan po yun? Dinala? Doon po doon sa bahay. Alam po ng panahon iyon, siguro yung katumbas dito sa ating bansa ay yung DSG. Mataas ang katungkulan. Kaya pwede siyang bumili ng slave. Doon po napunta si Joseph. Ang sabi po dyan, the Lord was with Joseph that he prospered. Ang mga kapatid na pag nasa amin ang Panginoon, katulad ni Joseph, magtatagumpay tayo. Amen? Amen. Kasi kasama natin ang Lord. Kung namararanasan mo yung mga pagsubok sa buhay mo, pero hanggat kasama mo ang Panginoon, kapatid, magtatagumpay ka. Amen. So, kutitan mo natin, grabe, nasa balong kanina lang, pero ayun, ngayon, iniano ng Diyos. Sino po kaya may gusto nito? Ang Panginoon, kasi sabi yan, the Lord was with Joseph that prospered. So mga kapatid, ibang-iba ang dating kapag nasa iyo ang Panginoon. Amen? Ibang kalakaran. Ang problema kasama yan sa buhay. Amen? Pero ang napakaganda nito, kahit dumating tayo sa mga pagsubok sa ating buhay, kasama natin si Lord. Sabihin nga sa katabi ko, uy, God is with us. Amen? Di ba may mga pagkakataon hindi natin yata ako ng Lord eh. Parang hindi ko yata nakikita ang Panginoon sa buhay ko. Pero mga kapatid, akala mo lang yun. Ang totoo, hindi nawawala si Lord sa buhay mo. Kaya nga ulitin natin, God is with us.
Ulitin nga po natin ang title natin. Ano yung title natin? Sabi doon, God is good, God is faithful, trust in Him. Okay po. So, ang pangatlo po, para kang bilis ah. Hallelujah, tatapos na agad. Amen! Palakpakan po sa akin ang So, the reason, ako, eto na tayo, si Joseph, medyo okay na yung buhay niya. Kasi doon sa lugar na pinuntahan niya, syempre, talaga kung baga sa kanya, okay na ang buhay niya. Pero bagamat nung time na yun, wala pong nasa isip si Joseph, kundi ang kanyang mga kapatid. Ano po kaya ang kalagayan kapag nasa prison? Imagine niyo, kung nasa prison, doon sa kulungan. Malungkot. Wala kang kaibigan mo, mainit, sabi ni Ate Mary. Ano pa kaya? Ano kalagayan mo kung ikaw ay nasa prison? Bago daw, sabi ni Ate Mary, puro dulalahi, Ate Mary. Amen. Pero basahin nga po natin. Sabi po dyan, next po, Ate Yet. Then showed him his sword, and he received God as king, and he speaks for him. Yet, but as soon as I received your help, there is now beside me God of prophets. Alam niyo, minsan, sabi niya, kapag nasa prison ka, puro yung buhay natin, ikukumpara natin yung buhay natin, ano po, na ikaw ay nasa kulungan, maaaring, ang tagal mo nang may pinagpe-pray, gusto ko yung aking mga mahal sa buhay, mga kasama ko. At hanggang ngayon ay hindi ka nakakasama, kasi patuloy ka lang manalangin at lumangin sa Panginoon. Sa tamang panahon ng Diyos, makakasama mo rin ang aking mga mahal sa buhay. Kagaya ng aking anak kayo. Salamat sa Panginoon. Ang tagal ko ng Panginoon, isang araw. I pray, Panginoon, yung aking buong sambayan na kasama ko sa Panginoon. Grabe, God is faithful. God is good. Wala kang gagawin hindi magtiwala ka sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon na meron ka sa buhay mo, andyan ang Panginoon. Ano mang kulungan ang kinabibilangan mo ngayon, kulong sa dami ng utang, naranasan ko din po yan. Daming bayarin. Marami po. Pero kapatid, kung nasaan ka mga ngayong sitwasyon, tandaan mo, God has a purpose in your life. God has a plan in your life. At yung plano iyon ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi matutupad kasi si Lord yun ang nagplano. Kaya ka nga din nila ng dito sa president. Palakpak na lang kayo. Meron siyang plano sa buhay mo. May layunin siya sa buhay mo. Kaya kapatid, ano man na prison na meron ka ngayon, ito man ay prison na talagang nahihirapan ka na sa sakit at karamdaman, si Lord yung magpapalaya sa iyo. Amen? Kayang-kaya kang palayain ng ating Panginoon. So, sumunod po, Dakadas. Kabasa nga po yan. Then, Paraon, he said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one to strengthen you. Next pa po, you shall be in charge of my house. All I need your words, your words. Only respect the Lord. Meron po akong naiwang kanina at gusto kong balikan. Doon po sa private place. Sorry po. Pero gusto ko pong balikan po. Alam niyo po, ang buhay po natin ay laging nakaabang ang kaaway. Especially po sa mga kabataan. Kung ikaw ay nasa private room, hawak mo ang cellphone mo, ang dali lang po yung your life is in danger, kapatid. Yan yung plano ng kaaway sa'yo. Sabi mo nga po, may isang nagturo ako sa mga kabataan, huwag kang sasama sa boyfriend mo na kayo lang dalawa. Hindi lang kayong dalawa, tatlo kayo. Sino yun? Isang kasama nyo, si Tanya. Tama ba, mga kabataan? Diba? Ang daming pwede mangyari kapag ikaw ay nasa private room.
natin. Alam niyo po doon kaya na lang si Eva. Ang ganda na couple, di mo ba? Sa palagay niyo, kung mayuod yun, nakainin ba yun? Eva. Abay hindi. Ayun yan, mayuod. Pero grabe yung mansanas. Wow! Ang pula! Sarap kagatin! Yung puro ginagawang panlalansin ng kaaway natin. Sa una maganda, pero kapatid, grabe ang idudulot sa'yo. Sisirain ang buhay mo kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Amen? Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, God is faithful, God is good, at mayroong kayang gawin ang Panginoon sa buhay mo. Katulad nga po ni Joseph. Kung titingnan natin yung buhay ni Joseph, iuwan ng panahon yun, nung siya ay nagkakaroon ng maraming problema. Si Joseph po ay kailanman, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid. So si Joseph po, nung time na iyon, di ba inuhulog siya sa balon ng kanyang mga kapatid? Kasi bakit po kaya inuhulog si Joseph ng kanyang mga kapatid? Kasi nagkaroon ng pagkaingit. Kaya mga magulang, kung hindi isang anak mo, dapat wala tayong favoritism. Tama? Naku, ilis na pa ko lalaki. Meron tayong favorite. Kasi yung paboritong anak, ay pwede maingit ang ibang kapatid. Tingnan niyo si Joseph. Grabe naman itong si Joseph. Kasi po si Joseph, sobrang mahal ng kanyang ama. Si Jacob, mahal na mahal siya. Kaya nainggit ang kanyang mga kapatid. O maliban yung isang anak mo, yung pwede ka magkaroon ng favorite. Kasi isa lang naman ang anak mo, yan ang mamlala. Okay po. So kung titignan po natin, ayan, ikukwento ko na yung buhay ni Joseph. Ito na po tayo. So ang ginawa, nainggit ang mga kapatid. Kung si Joseph, kakaiba talaga eh. Isang araw na naginip si Joseph. Sabi niya na naginip ako. Yung puso ni Joseph, pag iniisip niya, yung mga kapatid makakatulong sa kanya para yung panaginip na iyon ay kanyang ma-interpret. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, alam niyo, nanaginip ako, kayo daw ay lulukod sa akin. Sabi ng mga kapatid, grabe! Nagalit yung lalo pa yung mga kapatid. Kaya nung isang inutusan siya ng kanyang tatay, sabi niya, Joseph, punta mo yung ibang kapatid na nagpapastol. Trabaho nga rin po pala ni Joseph siya yung nagpapastol. Nung darating na siya, sabi lang kanyang mga kapatid na po, ito na yung ating gusto natin ito. Pinagplanuhan ng mga kapatid. Grabe, no? Grabe yung kaaway kapag sumiksik sa isip ng tao. Papatayin natin siya. Ihulog natin siya sa balon. Pero sabi yung kanyang isang kapatid, naku, huwag na lang natin siyang ihulog. Andyan, dadating yung mga ibenta na lang natin. Pera na. Ayun, yung kaisipan, meron pa rin. Kasi itong isang kapatid na si Benjamin, parang hindi nakukonsensya siya na papatay na lang. Basta si Joseph, parang hindi naman makatarungan yun. At kabuti nga ni Lord na siya ay nakuha ng mga taong iyon. At pagkatapos nga po noon, so dumating yung panahon. Ito na po tayo sa pinakahuli. Sabi dito, the palace. Grabe po, nasa prison, sabi dito, private room, at ngayon naman nasa palace. Ano ba kapatid? Kayang-kaya mag-ilangan ng Panginoon. Pero anong dapat mong maging response sa lahat ng nangyayari sa buhay mo? Yung humble. Ano ba nang nalabig mo? Ano ang kakayuan mo sa buhay? Kung ikaw man ay hindi nagkakaproblema sa ngayon, ano magiging response mo kung ikaw ay nasa palas? Siyempre, di ba pag nasa palas, may mga katulong, sarap buhay, wala nang problema. Di ba pag nasa palas, parang gano'n, yung mga prinsesa, mga hari talagang, kunin mo yun, utos lang ng utos. Ano kapatid sa buhay natin, yung natin ngayon, sa panahon natin ngayon, kung ikaw man ay hindi nakakaranas ng mga binanggit kanina, nakatulad kay Joseph, kapatid, gamitin mo, hindi yan yung binigay sa iyo ng Lord. Amen? Marami kang kayang gawin. Kung ikaw ay pinagpala, maging channel of blessing ka sa ibang tao. Isipin nyo, yung life ni Joseph, yung pinakahuli po, sa palas siya din.
ng Panginoon. At nung nasa palasyo na siya, siya yung naging parang mataas na posisyon. Bakit po kaya? Kasi nakikita ng mga tao sigad sa buhay niya. Nakita ng pinakamataas. Nung kapatid, kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, sa iyong pagiging Kristiyano, nakikita ba si Lord sa buhay niyo? Ano? May pagbabago ba bilang Kristiyano sa buhay niyo? Pero napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, God is good. God is faithful. Trust in Him. Kaya po tayo lahat sa oras na ito. Maaari po yung aking pagtuturo ay may kakulangan. Pero ako po, alam ko, ang Diyos ang magtuturo. Pwede po bang awitin muna natin ito? Alam ko habang inaawit ko itong awitin ko. Tanong ko rin. Sometimes we don't see Kapatid, may rason lang how yun. it could Bakit ikaw ay nandito ngayon? break out. Ay makadaan, ang Diyos may plano sa buhay mo. At hindi siya natatapos hanggang hindi napupulpil ng Panginoon yung magandang plano niya sa buhay mo. Father knows what's best for us. His ways are not our own. Meron man tayong kahinaan, So when your pathway goes magtiwala sa Panginoon. and you just don't see, May kayang gawin ng Diyos sa pamilya mo. Kayang ayusin ng Lord ang buhay mo. Kayang ibigay sa iyo ng Panginoon ang pangangailangan
Panginoong Jesus, sa oras po ito, ako pinagpapasalamat dahil ikaw ay ibinigay ng Ama para ako ay maligtas. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan mula sa pagkabata hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka po sa akin ngayon at ikaw ang aking maging Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, Panginoong Jesus, kayo po yung manguna, kayo po ang maging driver ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakalito. Aming Ama, salamat po sa mga salitang narinig namin sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, ay pinuno mo na. Kulang man ang aking pagtuturo. Pero, Panginoon, pinunan mo sa kanilang mga puso. Lord, salamat po sa araw na to at alam po namin, O Diyos, ang aming mga salitang narinig ay mananatili sa buhay namin na siyang babago ito. Ito po ang dalangin ko ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so kunin po natin ang ating hallelujah. Praise God. Natin pong tawakan ang tinapay. Alam niyo po ba itong tinapay nito ay simbolo ng ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Nung po siya'y nabayubay doon, nung po siya magpap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 
inaalala sa ating Panginoon Jesus. At sulubing kakainin po natin ang tinapay nito. Patuloy po ang paghahanapan ng gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Buksan niyo po ang tinapay at kainin niyo po ito. Ganun din po naman pagkatapos ng hapunan. Ito sila sa atin. Ilan nila yung inumin. Alam niyo po ba ang simbolo ng inumin ito? Ito po yung simbolo ng ating Panginoong Jesus. Tumigil ang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatid, malaya na tayo, pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Inuminan po natin ang alam ito. Manalangin po tayo. Lord, thank you po kayo. Salamat Panginoon sa presensya ng Lord na sa lahat. Salamat po Panginoon at alam po namin yung buhay namin Panginoon na nakasali sa iyo. Salamat kami na sa pangalan ni Jesus. Ayan, nabless po ba ang lahat? Amen. So, ayan, sabay-sabay po natin ang bigkasin ng ating covenant. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, meron po ba tayong mga newcomers today? So, dako na po tayo sa ating announcement. Preaching class every Tuesday, May 27, 2025. 5:30
p.m. to 7 p.m. Ayan, yung mga anak niyo po, kung gusto niyo po na umattend sila ng Sunday school, they're very welcome. Every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. Open for ages 3 to 12 years old. Yan. Every Friday, meron po tayong prayer hour, 5:30 p.m. to 7 p.m. Sunday worship services, morning fellowship at 9 a.m. to 11 a.m. And meron din po tayong evening fellowship at 7 p.m. to 8:30 p.m. Ayan, kung gusto niyo po mag-host ng home prayer meeting for your family, yung guide po natin is FB lang sa page natin. Praise and worship team is made of instrumentalists, keyboardists, bassists, guitarists, and drummer. So if interested po kayo, fill out the form lang po at the registration table. Ayan, excited na po ba kayo sa ating anniversary? Sa blessing shot nga po. Amen, yan. Sovereign here, anniversary celebration on June 8, 2025, Sunday, 4 p.m. to 7 p.m. Maaari niyo pong i-invite yung mga family niyo, friends, and your loved ones. Para po sa ating exhortation to give, may I call on Sister Gina. Ayan, good morning! Okay, salamat sa napakagandang mensahe, Sister Lebs. Kaya lang, pinanggalas mo na yata. Pero napakaganda ang mensahe niya ng araw. So, yan, dapat naman po tayo sa isa sa napaka-exciting part ng ating pagsamba. Ang ating mong pagbibigay ng ating kaloob at handog sa ating Panginoon. Okay, hayaan niyo muna po akong basahin ang isang talata dito sa Biblia. Sa una, dalawa pa lang talata ito. So, ikalawang Korinto, 9:7-8. Sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Okay. So, napakahalaga po na malaman po natin na ang pagbibigay po ng ikapo at handog ay hindi lamang po ito tungkol sa pera. Kundi ito po ay tungkol din sa ating mga puso at sa relasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ikapo, ipinakikita po natin ang pasasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay tinawag na magbigay ng may kagalakan. Sabi po dyan sa ating binasang talata. At hindi po sa pilitan. Dahil po ang Diyos ay talagang mahal na mahal ng Diyos ang taong nagbibigay ng masaya. Kapag po tayo ay nagbibigay ng ikapo at handog, hindi lang po natin pinagpapala ang gawain ng Diyos, kundi pati na rin po ang ating mga sarili. Kaya po, ininikayat ko po kayo na magbigay ng buong puso, hindi dahil sa obligado po tayo, kundi dahil po sa ating pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya sa Kanya. Ayun po ba? Okay. So sa pamamagitan po nito, mas mararanasan po natin ang Kanyang pagmamahal at pagpapala sa ating mga buhay. Amen? So, tayo po ay manalangin. Hawakan niyo na po ang inyong mga kaloob at handog at atin pong ipanalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at iniaalay po namin sa iyo ang aming ikapo at handog bilang pasasalamat sa lahat ng biyaya at pagmamahal na aming natatanggap
buhat sa iyo. Nawa po Panginoon, ito'y magamit mo para po sa lalong ikalalaganan pa ng iyong mabuting balita at para po marami pang kaluluwa ang madala sa iyong paanan, Panginoon. Salamat po, Ama, at tunay nga, O Diyos, na alam po namin na lahat ng mga pagpapala ay nagbubuhat lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, pagpalain mo nga po ang gawa ng aming mga kamay at patuloy mo nga pong ilagay sa aming mga puso ang pagnanais na makapagbalik ng mga kaloob at handog na ito para sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Tayo po tayo lahat. Every time I see your glory, every patience bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, and majesty, love unrestrained. This is our God. Ever rising, praise and glory, honor and strength unto our God, and majesty, love unrestrained. This is our God. Ever rising, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hallelujah, thank you, Lord. May inubukas ng ating mga kamay. Hallelujah, bilang natira. You are the Lord. Sabi nga po sa kanyang salita, higit pa sa inaasahan natin ang kayang gawin ng Diyos sa mga lahat. Tayo pong lahat ay lumuha at tumigil. Aming Ama, salamat po habang nakakasama ng mga kamay. Pagawin mo pinababa yung makapangyarihan at ang pagpapala ng Diyos, Ama, ng Espiritu Santo ay patuloy namin maranasan. Shalom. In Jesus' name,